Magandang buhay! This is Sir Bicolanong Mommy Kring Kring! Simulan nga natin mga mare ang panibagong umaga sa pagkakape. Gising na ba ang mga napuyat kakaabang ng live ng PBB ko lang? Uwiwili nga ako mga maring manood ng PBB ngayon. Nakakaaliw kasi talaga sila mga maring panoorin. Minsan nakakainis, lalo na yung mga love team, yung napaka-OA. O, diba mga mare, sa sobrang busy ko nga, abay na isisingit ko pa nga yung panunood dyan. Anyway, eto na nga mga mare, bumalik na nga tayo dito sa aking video. Nagtimpla nga lang muna ako dito ng kape at ng Milo para nga makapag-almusal na nga kami at masimulan na naman nga ang panibagong umaga. Hindi nga ako mga mare nagkakape, kaya yung kape nga tinitimpla ko nga dyan ay kay asawa at ito nga ang Milo ay sa aking anak at syempre hati na nga lang kami dyan. Simula nung nagka-acid reflux kasi ako mga mare ay iniiwasan ko na talagang inumin yung mga bawal dahil ang hirap mga mare kapag merong acid reflux, hindi mo maintindihan kung anong nararamdaman mo. At pagpasensya nyo na nga mga mare kung may naririnig nga kayong tilaok ng manok dahil habang nag-voice over nga ako, nakikisabay din sila. O diba? Napakagaling. At pagkatapos nga namin dyan mga maring mag-almusal, inasikaso ko na rin nga itong aming hinigaan. Tingnan nyo nga naman yung rubber mat namin mga mare. Daming scratch na nga mga mare, gawa nga ng pusa namin. Aparay parang hinahasa nga yung kanyang kuko dyan. Nga tayo yung palinis area ngayon mga mare dahil nga yung katawan ko ay talagang nanghihina. Hindi ko nga alam kung bakit palaging ganito na lang mga mare at pag uumaga nga ay talagang tinatamad ako. Parang kailangan nga ako mga maring tampalin ng $100,000 para nga lang magising at mabuhayan. Ay sinasabi ko nga sa inyo mga mare, napaka-effective nga nung kapag tinampal ka nga ng ganun. Wala, uy, bakit may pagdiin? Mga mare, bumalik na nga tayo dito sa aking ginagawa. Inaayos ko nga lang itong aming hinigaan at binuksan ko na rin nga mga mare ang bintana dito para naman pumasok nga yung fresh air. At eto nga mga mare, update ko na rin nga kayo sa foam breaks na nilagay ko dito. O, diba? Nagtutuklapan na nga yan mga mare. May dalawa nga ang foam bricks na akong tinanggal dyan dahil papalitan ko na nga lang, baka nga talaga hindi siya gaanong madikit. Pero eto nga mga mare, yung ibang side naman nga ay madikit pa rin naman. At pagkatapos ko nga sa kwarto mga mare ay lumabas nga ako dito at tinignan ko nga itong mga bulaklak. At nakatuwa nga mga mare dahil meron nang sumisibol ng kulay green dyan. Ito nga mga mare, yung napabayaan kong bulaklak nga wala na talaga. Buti na nga lang mga mare ay mukhang makakasurvive nga siya. Pero itong isa nga mga mare ay talagang hindi na yata kakayanin dahil lantang-lanta na nga siya. Mabuti na lang din nga mga mare ay umuulan nga dito paminsan-minsan sa amin kaya nadidiligan nga itong mga bulaklak. Minsan kasi mga mare nakakalimutan ko na rin nga magdilig. Tuwing hapon nga mga mare pagkagaling nga sa trabaho. At ito nga mga mare, o tingnan nyo nakakatuwa naman talaga at meron na nga talaga silang mga sumisibol at nagiging malusog na rin nga sila kahit papano. Kagabi nga mga mare ay sinipagan nga ako na magdilig dito. Tapos mga ilang minuto nga lang mga mare abay umulan. O diba? Napakapapansin. Meron na nga lang mga mare ang natitirang bulaklak dito at sabi nga ni Papa ay napapabayaan ko na nga daw. Baka nga daw magalit si Mama. Pero eto nga mga mare, nakakatuwa nga itong natitira naming orchids dahil meron ng 2 bulaklak. At pagkatapos ko nga magmarites dyan sa mga bulaklak, eto naman nga at pumunta nga ako muna dito sa likod bahay dahil nga magpapakain nga ng baboy si asawa. At ilang araw na nga lang mga mare ang hihintayin namin. Magkakaroon na nga yan ng blessing. At sana nga mga mare ay madami ang kanyang anak dahil nakakatuwa nga kapag marami ang kanyang magiging anak dahil syempre maraming pambenta. At habang nagpapakain nga dyan si asawa, eto naman nga ako at nagwawalis nga dito sa harap ng kulungan ng baboy para naman kahit papano nga ay pag nanganak nga siya ay malinis naman ang kanyang surroundings. O diba, napakatara. Noong isang linggo nga mga mare ay giniba na nga yung isang kulungan dito para nga mas lumawak nga yung kulungan ni baboy. Para nga mga mare kapag nanganak nga siya ay hindi nga maipit ang kanyang mga biik dahil malaki nga yung space. Aside sa pagdatrabaho nga naming mag-asawa mga mare, eto nga rin yung isa namin nagkukunan ng income at parang nagiging savings na rin nga namin mga mare dahil nga mga 4 na buwan nga ang hinihintay namin, mga anak na, tapos magkakapera na ulit, di ba? Parang savings lang. At pagkatapos ko nga doon mga mare, pumunta nga ako dito sa ginagawa
ginagawa ng aking asawa. Ito nga mga mare ay kulungan ng baboy din, pero hindi ito sa amin, sa aking kapatid nga mga mare. At dito nga muna nagtatrabaho ang aking asawa. 1 week na nga siyang nagtatrabaho dyan, kaya likod bahay nga lang mga mare ang trabaho niya. Nagpapahatid na nga lang ako kapag kapapasok naman din ako sa trabaho. O diba, napakasipag namin dahil parehas kami nagtatrabaho, may extra income din kami, tapos pinapasok ko pa nga itong vlogging. Abay, yaman na kami mga mare. Charot, walang ganon. Totoo lang mga mare, kahit anong nga gawin namin, magdagdag kami ng mga extra income, ay ewan ko ba kung bakit hindi pa rin nga yung mayaman. Kaya walang ganon mga mare. Pero syempre mga mare, laban pa rin. At least nakaka-survive araw-araw. Yun naman ang importante, di ba? Pero sana one day, di ba, maging katulad tayo ng mga napapanood ko nga mga nag-vlog na gumanda na talaga yung buhay at nakapagpagawa na ng mga sariling bahay. O siya, sige na nga mga mare. Sobrahan na naman nga ako sa kadaldalan. O siya, maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. So, uulitin muli. Bye!